Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Leon POV. Don't worry Mama Rose. Ako po ang bahala. Hindi ko po papabayaan si Amara. After ng masinsina na pag-uusap namin ni Mama Rose, ay inilagay ko na ang cellphone sa aking bulsa. Nasa loob ako ng aking opisina. Sa totoo, ay ayaw ko sanang iwan si Amara pero may kailangan akong asikasuhin. Hindi naman pwedeng magkulong lang kami ni Amara sa kwarto buong maghapon, lalo na sa nature ng trabaho ko na isang public servant. Hindi ko na siya ginising pa dahil ang sarap ng tulog niya at isa pa, alam kong masyado ko siyang napagod kagabi hanggang kaninang madaling araw. At isa pa, uuwi din naman ako. A-attend lang ako sa meeting at tatapusin lang ang ilang bagay. Nagmadali ako para matapos ko ang lahat ng kailangan kong gawin. Nagre-ready na akong umalis nang maisipan ko na tawagan siya. Ang sarap sa pakiramdam na nag-uusap kami nang hindi nag-aaway hanggang sa nagjo-joke ako sa kanya. Ang cute talaga ng Amara ko. Ang bilis maasar. Kaya sinabi ko na lang na huwag na siyang magalit at sinabihan ko siya ng I love you. At ang sinagot naman niya ay I love you too. Napasmay laman ako at nagbabay na ako dahil na-excite lalo ako na umuwi. Kumatok naman si Emmanuel at may importante daw siyang sasabihin. Mayor, may emergency po kasi. May sakit po kasi ang tatay ko, nasa hospital po. Need ko pong mag-leave para maalagaan si tatay dahil medyo matanda na po ang nanay ko at need po ng kasama para sa pag-aasikaso. Alam ko po na need nyo talaga ako dahil sa upcoming Christmas charity event. Pero don't worry po, nagpresenta po si Miss Giovanna na siya na lang daw po ang isama ninyo at siguradong matutulungan niya po kayo para banggitin ang pangalan ng mga importanteng tao na makakasalumuhan niyo po doon. Okay, una, nakakaawa siya dahil talagang emergency ang nangyari sa tatay niya. Pero yung pangalawa, na pinungunahan niya ako na si Giovanna ang sasama sa akin sa upcoming event charity ay parang hindi ko nagustuhan. Pero buti, mas nangibabaw ang pagiging good mood ko ngayon. Need ko na talagang makumbinsi si Amara na dito mag-work. Okay, pero pwede bago ka umalis, paki-ready na lang nung pwestuhan ni Amara. At saka yung folder list ng people ay pakilagay na din sa drawer desk niya. Ang request ko dito. Ay Mayor, matagal na pong ready yun. Siya na lang po talaga ang hinihintay. Sige po Mayor, about dun sa folder. Sige po, ilalagay ko dun. Maraming salamat po. Lalabas na sana ito ng kwarto pero pinigilan ko. Wait, kinuha ko ang aking checkbook sa drawer at sinulatan ko itong halagang sa tingin ko ay makakatulong para sa pamilya ni Emmanuel at inabot ko sa kanya. Maraming salamat po Mayor, the best po talaga kayo. Akmang yayaka pa ito pero pinigilan ko. Ay, sorry po, natouch kasi po ako eh. Ang paliwanag niya. Okay lang. Sige, aalis na ako. Huwag mong kakalimutang i-email sa akin yung schedule ko ha. At sana gumaling na din yung tatay mo. Muli na naman ito nagpasalamat hanggang sa lumabas na ako sa aking opisina. Nakarating na ako sa bahay at tinanong ko ang isa sa kasambahay kung bumaba at kumain na ba si Amara. At oo daw. Buti naman sa isip-isip ko dahil kung hindi, baka iposas ko ulit siya para lang kumain siya. Naglakad na ako papuntang hagdanan at agad akong dumiretso sa kwarto ni Amara. Nakalak naman ang pintuan, so no choice. Kaya pumasok na lamang ako sa kwarto ko at dun ako sa connecting door dadaan para makapasok sa room niya. Si Amara talaga, palaklak pa ng pintuan niya. Kahit ano namang gawin niya, makakapasok pa din naman ako. At ang isa pa, ilang beses ko na siyang napasok, tataguan pa rin ba niya ako? Binuksan ko ang pintuan at nakita ko na nakapit ang mga mata niya at nakatagilid siya ng higa. Hinubad ko ang aking sapatos at pumwesto ako ng higa sa tabi niya.
Niyakap ko siya mula sa likuran. Inamoy ko ang kanyang buhok pagkatapos ay ang kanyang leeg naman. Ang bango naman ng sweetie ko. Umungot naman siya. Honey, antok pa ako. Sige, tulog muna tayo. Maya may pupuntahan tayo. Ang sabi ko sa kanya at ipinikit ko na din ang aking mga mata. Amara POV. San ba tayo pupunta? Bakit ba ayaw mong sabihin? Ang kanina ko pang ungot kay Leon. Kanina ko pa kasi siyang kinukulit kung saan ba kami pupunta. Pero ayaw niya talagang sabihin. Mag-wait daw ako. Nasa loob kami ng sasakyan niya hanggang sa ipinarada na nito sa isang hindi ako makapaniwala. Dahil nasa tapat lang naman kami ng gate ng bahay namin dati na ibinenta na ni Mama. Time for your surprise, sweetie. Ang sabi niya sa akin na may kasama pang kindat habang nagtatanggal ng seatbelt. Nagtanggal na din ako ng seatbelt at bumaba na kami ng sasakyan. Wala na yung nakalagay na sold, pati yung kandado na may kadena. At parang nirenovate dahil halata na bago ang pintura ang gate. Hinila niya ang kamay ko at sumunod lamang ako sa kanya hanggang sa makapasok kami sa loob at nagtuloy-tuloy kami hanggang sa may kwarto ko. Talaga ba? Dito talaga tayo dumiretso? And please, paka-explain ko anong nangyayari dahil ang alam ko, binenta na to ni Mama at paano ka nagkaroon ng access sa property na to. Ang natatawa at sunod-sunod kong sabi sa kanya habang nakaupo na kaming dalawa sa kama. Nilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng silid na ito at aaminin ko na miss ko ang kwarto ko. Napansin ko naman na halatang bagong linis ang kwarto dahil ang bango at isa pa, hindi rin nakaligtas sa paningin ko yung sapin ng kobre kama na halatang bagong palit din. Napakagatlabi tuloy ako. Pagbalik ko ng tingin kay Leon ay nakita kong nakangisi siya. Wait, anong nasa isip ng sweetie ko? Ang panunukso niya sa akin. Magtigil ka, ikaw ang tinatanong ko, hindi mo pa ako sinasagot. Ang sungit-sungitan kong sabi sa kanya. Obvious ba? Sa atin na ulit ang property na to. Ang sabi niya na parang wala lang sa kanya ang pagbili ng bahay at lupa. Sa atin talaga? Ang nakakunot na noong sabi ko sa kanya dahil kung surprise ito ay parang sobra naman yata. Magkano kaya ang ginastos niya para mabili ito muli? Oo, magiging mag-asawa na tayo kaya sa atin. Ang confident na sabi niya. At ang isa pa, ang dami nating memory sa room na ito tapos ngayon ay gagawa na ulit tayo. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko at hinalikan ang labi ko na agad ko namang tinugon. Pero wait, need naming mag-usap kaya agad ko ding pinutol ang halikan namin. Kung makapagsalita ka parang sure na sure ka na ah. Baka nakakalimutan mo kung sino ako sa mata ng magulang natin at mga tao, magkapatid tayo. Ang pagpaalala ko sa kanya, problema na kakaharapin namin. Why do you have to do that? You're ruining the moment. Ang malungkot na sabi ni Leon sa akin at pumesto siya ng higa sa kama. Okay, bakit parang kasalanan ko? At saka yung hitsura niya ngayon ay parang nagpapaawa na ewan. Kaya tinabihan ko din siya ng higa at ipinulupot ko ang aking kamay sa may bewang niya, parang nakayakap siya. I'm not ruining anything, pinapaalalahanan lang kita at baka nakakalimot ka. Trying to explain to him kung ano ang pwedeng mangyari. Basta, sure ako, wala namang problema na hindi naaayos eh. Malalagpasan din natin yan. And please, huwag mo nang ipalalayan. Ang gusto ko, kapag nandito tayo, ay ito maging safe haven natin. At hinalikan niya ako sa ano ko. Sweetie, pag-usapan pala natin yung tungkol sa magiging work mo. Sige na, dun ka na sa opisina ko mag-work. Hay nako talaga ang kulit. Payag naman ako pero gusto ko muna siyang asarin. Ano naman ang gagawin ko sa opisina mo? Eh may assistant ka, 'di ba? Si Emmanuel. Wala ka namang kailangang gawin. Tititigan at mamahalin mo lang ako. Ang swabeng sabi niya. Talaga naman, inalis ko ang isa kong kamay mula sa pagkakaya po sa kanya. Humiga ako ng diretsyo at inilagay ko ang dalawang palad ko sa aking mukha
para hindi niya makita na natawa ako, pero agad din niyang tinanggal ang aking mga kamay para halik-halikan ang buong mukha ko. Hinalik-halikan niya ang noo ko, pisngi ko, mata ko at ilong. Ano ba Leon, ang landi mo, tama na. Ang suway ko sa kanya habang natawa pa din ako dahil sa kilig. Tumagilid kami ng higa paharap sa isa't isa at ngayon nga ay magkaharap at halos magkadikit na ang aming mga mukha. Baliw ka talaga. Ano, papasweldohin mo ako ng walang ginagawa? Ang tanong ko sa kanya. Kinikilig ka naman. Sige na sweetie, wala si Emmanuel. Naka-emergency leave, may sakit yung tatay niya. Kaya sweetie, please, pasok ka na sa office dahil kailangan kita ngayon at kailanman. At kinanta niya pa yung dulo nang sinabi niya yon. Walang hiya talaga, lalo tuloy akong kinilig. Natawa naman ako at nahampas ko siya sa braso niya. Aray ko naman sweetie, nananakit ka naman, ikaw sasaktan ko dyan. At may pagkagat pa siya ng labi, kaya hinampas ko na ulit siya. Aba, gusto mo talaga ha? Pagkasabi niya noon ay agad niya akong pinaibabawan at hinalik-halikan ng aking panga pababa sa aking leeg. Leon, ang kulit mo talaga, ang landi-landi mo, umalis ka nga sa ibabaw ko at hindi pa tayo tapos mag-usap, puro ka patawa, ayusin mo kasi ang sagot mo. Ang suway ko sa kanya. Pero ang magaling na lalaki ay pinakita na naman ang malakindat niyang skills at sa isang iglap ay nakahiga na siya at ako naman ang nakaibabaw sa kanya. Leon! Oh, bakit? Sabi mo umalis ako sa ibabaw mo. Oh, nakaalis na ako ha? Another of his palusot. Naramdaman ko naman na parang may kumislot sa ibabaw ng pantalon niya at tinitigasan na siya. Leon, ang muli ko na namang suway sa kanya. Oh, bakit? Mapipigilan ko ba yan? Pagkatapos ay gumiling-giling pa ito mula sa ilalim ko. Pilit akong bumabangon para makaalis sa ibabaw niya. Pero ang makulit na lalaki ay hinigpitan ng pagkakayapos sa akin para hindi ako makawala. Saan ka ba pupunta? Ano, gusto mo pa talagang makipaghabulan? Ang natatawa niyang sabi. Leon, ang kulit mo. Bitaw na sabi eh. Ang sabi ko habang nagpupumiglas pa din ako sa ibabaw niya. Kiss mo muna ako. At inginuso pa din niya ang lips niya na tila ready na para mahalikan. Inilapit ko ang mukha ko sa mukha niya at ginawaran ko ng isang mabilis at matunog na halik ang labi niya. Oh, tapos na, nakis na kita, bitaw na, ang sabi ko. Ang daya naman, at binitawan niya na ako. Ang harot talaga. Balik ulit sa dating pwesto kung saan nakatagilid kami ng higa parehas at magkaharap. Bakit ba kasi ayaw mong mag-work sa opisina ko? Ang seryoso niyang sabi habang hinahawak-hawakan ang buhok ko. Sasagot na sana ako, napayag na ako, pero bigla naman siya ulit nagsalita. Sige, kung ayaw mo talaga, buti lang nagpresenta si Giovanna na tutulungan ako habang wala si Emmanuel. Napabalikwas ako ng tayo dahil sa narinig ko. I think I hate that woman already. Wala ba siyang ibang ginagawa sa buhay kung hindi ang laging sumunod sa hani ko? Active supporter daw kuno, baka active admirer siya. Wait, as in siya ang papalit kay Emmanuel? Umupo din si Leon at dumikit ng husto sa akin. Hinawi niya ang aking buhok sa kabilang side at nag-start ng halik-halikan ng leeg ko. Hindi naman papalitan. Babalik pa naman si Emmanuel. Temporary lang gaya nga ng sabi ko kanina. Nagka-emergency leave nga kasi si Emmanuel, kaya need ko ng kapalit niya. Napapikit naman ako dahil sa halik na ginawa niya pero wait, medyo naiinis ako dahil bakit si Giovanna ang kailangan maging temporary assistant niya? At bakit man kailangan si Giovanna pa maging temporary assistant mo? At paano naman niya nalaman na naka-emergency leave si Emmanuel? Masyado naman yatang nasosobrahan ang pagbo-volunteer niya. Dinaig pa niya ang contestant sa The Hunger Games. Like, what a volunteer. Ganon. Ingat ka, baka stalker mo yung babaeng yun ha? Ang sunod-sunod kong sabi sa kanya at naiinis talaga ako sa babae na iyon. Tumawa naman ng malakas si Leon pagkatapos niyang marinig ang mga sinabi ko. Uy, selo siya. At pagkatapos ay kiniliti niya ako sa tagiliran ko pero wala ako sa mood.
Agad kong tinanggal ang kamay niya at inirapan ko siya. Bakit naman ako magseselos? Ang naiinis kong sabi sa kanya. Lalo niyang inilapit ang sarili niya sa akin. Inilapit niya ng husto ang mukha niya sa mukha ko. Halos magdikit na ang aming mga labi. Kinagat pa niya ang kanyang labi bago sabihing, kasi love mo ako, and he cupped my face and kissed me. Leon POV. Nakakatawa talaga si Amara, sweetie ko. Halatang halata na nagseselo siya kay Giovanna. Ayaw-ayaw pa siya magtrabaho sa opisina ko, pero nung binanggit ko ang pangalan ni Giovanna, napabalikwas siya ng tayo sa kama. Kahit sinabi niya na hindi siya nagseselos, ay halata naman sa kilos at sa mga sinasabi niya. Bakit naman ako magseselos? Kitang-kita sa mukha niya ang pagkainis. Lalo kong inilapit ang sarili ko sa kanya. Inilapit ko ng husto ang mukha ko sa mukha niya. Halos magdikit na ang aming mga labi. Kinagat ko pa ang aking labi just to tease her bago sabihin, kasi love mo ako, at hinalikan ko siya sa lips. Oo na, papasok na ako sa opisina mo. Ang sabi niya pagkatapos maghiwalay ang aming mga labi. Effective talaga. Wait, napipilitan ka ata Okay lang talaga kung ayaw mo. Pangaasar ko sa kanya. Sinamaan naman niya ako ng tingin. Seriously? Kung kailan pumayag na ako saka ka naman magkakaganyan? At tuluyan na siyang tumayo at umalis sa ibabaw ng kama. Saan ka pupunta? Ang reklamo ko sa kanya. Magbabanyo lang ako. Huwag kang pabebe dyan. At lumabas na siya ng kwarto. Wala nga palang banyo dito sa loob ng kwarto ni Amara. Well, magiging kwarto pala namin. Tumayo na din ako dahil parang nauuhaw ako. Si Amara, sweetie, kasi masyadong pabitin. Pumunta ako sa kusina para kumuha at uminom ng tubig. At pagkatapos ay naisipan kong abangan siya sa may pintuan ng banyo. At pagbukas niya ng pinto ay napaatras siya at halatang nagulat dahil napahawak siya sa kanyang dibdib. Ano ka ba? Bakit ka ba nanggugulat? Pinalo niya pa ang braso ko. Nakakailang palo ka na, sweetie, ha? Papaluin kita sa puwet mo gusto mo? Kitang-kita ko naman ang pamumula ng mukha niya. Mukhang na-excite din ng sweetie ko Kaya mula sa pagkakaharap sa akin ay bigla ko siyang pinatalikod. Hinawakan ko ang magkabila niyang palapulsuhan para itaas iyon. Ang kanyang isang pisngi at ang kanyang katawan ay nakasandal na ngayon sa pader habang ikinikiskis ko ang aking panlalaki sa pang-upo niya. Leon, ano bang ginagawa mo? Inalis ko ang pagkakahawak sa palapulsuhan niya at muli ko naman siyang pinaharap sa akin. Nothing, wala akong ginagawa. Sabay palo ko sa isang pang-upo niya at pagkatapos ay umalis na ako sa harapan niya dahil kailangan ko na ding magbanyo. Are you serious? Natila inis na inis niyang sabi habang papasok ako sa banyo pero hindi ko siya pinansin at isinarado ko ang pintuan. Napangiti ako sa reaksyon ng mukha niya. Tagumpay, siya naman ngayon ang binibitin ko. Ginawa ko na ang kailangan kong gawin at bago ako lumabas ng banyo ay tumingin pa ako sa salamin para ayusin ang aking buhok gamit ang aking kamay at nagpapogi pa sa salamin sabay ng pagkindat. Lumabas na ako ng banyo at laking gulat ko na makita si Amara na nakatayo sa harapan ko at tanging saplot na lamang ang suot niya ngayon sa kanyang katawan. Tanging bra at panty. Fucking fuck, siya dapat ang bibitinin ko pero ang lakas din mang-asar nitong si Amara ko. Alam din niya kung papaano ako gagantihan. Nakapost pa ito na tila modelo at kinindatan ako sabay takbo papasok ng kwarto niya. At talagang balak pa talaga niya akong bitinin pero parang hindi niya ako kilala, mabilis ata to. Bago pa niya maisarado ang pintuan ay nasa tapat na ako nito. Nagpambuno kami at dahil pilit niyang isinasarado ang pintuan habang ako naman ay pilit ko iyong binubuksan. Akala naman ni Amara mananalo siya sa akin hanggang sa tuluyan ko nang nabuksan ang pintuan. Tumakbo siya at pumunta sa kama. Kinuha niya ang kumot para takluban ang kanyang sarili at nagsusumiksik sa dulo ng kama. Nakatayo lang ako sa may pintuan habang pinapanood ko ang nakakatawang ginagawa niya.
Unti-unti akong naglakad papalapit sa kanya. Hindi ko mapigilan ang ngiti sa labi ko para kaming naglalaro ni Amara ko. Nang nasa tapat na ako ng kama ay naisipin ko ding maghubad at nang matapos ay agad kong hinablot ang kumot na nakatakip sa kanya at agad ko siyang iginiya pahiga sa kama at pinaibabawan. "Be responsible, aakitin mo ako tapos tatakbuhan mo ako?" Ang sabi ko bago ko sakupin ang matatamis niyang labi. "Ikaw ang nauna eh," ang natatawa pa niyang sagot sa akin. Saglit kong inangat ang likuran niya para matanggal ko ang hook ng bra niya at isinunod ko na agad ang pagbaba ng panty niya. Pareho na kaming nakahubad ngayon. Leaning down, I claim her lips again. Kinapa ko ang pagkababae niya. Ano pa nga ba? Basang-basa na naman si Amara habang ang alaga ko naman ay ganun din. Hindi na ako nakapagpigil, kaya itinuto ko agad. Madami pa namang pagkakataon. This time ay hindi na ako makaantay na makapasok muli sa loob niya. My body started to move faster and harder, gaya ng request ni Amara ko. Dahil sa ayos ng posisyon namin ay hindi niya ako mahawakan, so no choice siya kung hindi ang kumapit sa sapin ng kama na ngayon ay gulong-gulo na.